Hello, nandito na naman tayo siyempre. Good morning muna dyan at good evening rito. Ito, pag-usapan natin, mabuti naman naglayasan na yung mga didilis, no? Naglayasan na sa harap ng bahay ni Iyutman. Pero ito guys, alam nyo, ang kailangan iano natin, anong tawag? Palakpakan natin itong mga PNP sa Davao City, Congratulations sa inyo, ha. O tatanong nyo, teka, bakit ko kino-congratulate? Kasi ganito yan, guys, no? Sa talino ng PNP natin ngayon sa Davao Cities, di ba? Sandamakmak ang mga nahuhuling mga drugstore na ikinaiinit ng ulo nitong sila Iyutman. Ang problema kasi nila ngayon, hindi na nahawak nila Iyutman ngayon ang PNP sa Davao City. Hindi na nila ngayon kontrolado. Ito pang malupit, no? Guys, napag-alaman natin, ayon sa ating puting kabayo, what the heck, itong pagpunta ng mga didilis dun sa bahay pala ni Iyutman ay diversionary tactics. Ito pala ay sinadya dahil wala naman talagang warrant, no? So gumawa ng istorya, gumawa ng kwento, gumawa ng intriga. Siyempre, didilis yan at saka may sayad black yan. Di ba sanay sa intriga yan, manang-mana sa tatay? Si Inday Sayad, intrigero pa yan, di ba? Tsaka yung mga kapatid. Sa madaling salita, gumawa ng intriga. Kaya nanawagan si Kitty, gumawa sila ng intriga na kunwari, may re-raid na mangyayari. So, itong mga bobong didilis na mga taga-sunod, puntahan naman doon. At paniwalang-paniwala na may mangre-raid nga. Pero ang totoo, diversionary. Dinadivert nila ang atensyon ng ating mga kapulisan para sa ganon, tumutok sa area na yon at makalusot yung mga epektos nila. Alam naman natin hindi na natin may pagkakaila na talagang drug lord yung mga yan. Ang mga Duterte, yan talaga ang tunay na mga drug lord. O, di ba? Ngayon, hirap na hirap sila at kailangan nila ng pondo, bagamat marami silang pera, syempre, ayaw nila mauubos yun, no? So, talagang kailangan makalusot yung mga kanilang mga illegal na epektos, no? So, ngayon, syempre, para ma-divert, para mailigaw ang ating mga kapulisan, gumawa ng eksena. Gumawa ng eksenang ganun, ang kabubuhan ng mga ito, syempre alam naman ng pulis kung meron o wala. Syempre dahil coordinated yan. Kahit pa NBI ang maghahain ng warrant o kung sino pa man, of course coordinated yan sa PNP. Coordinated yan sa PNP nandun at coordinated yan sa barangay. Sablay, syempre wala. Syempre yung barangay din dun, makadidilis din yun, sigurado, no? Pero dinadivert nila, hindi nagpadala ang mga pulis. Ang resulta, may nahuli agad. At ngayon, hindi sila makalusot. Kaya itong PNP natin, ang galing ninyo dyan, PNP Davao natin, so bantayan nyo pa, dahil actually, hindi na rin sila makalusot sa port, So talagang bayland na lang ang pag-asa nila, tsaka itong sa air, no? Ngayon, bantay sarado rin. Medyo minomonitor talaga, pati hirap na rin silang makalusot dito sa sa KOJC, sa KOJC na compound, So hirap na silang makapagpalusot ng mga epektos nila. So talagang malaking problema ngayon nitong sila Iyutman. Malaking problema nitong may science siblings. At hindi nadala ang PNP sa kanilang style ng kanilang mga diversionary tactics na yan. O, di ba? So bigo, ang resulta may nahuli agad. Kaya yung mga utu-utong didilis, andun, naghihintay kasi yung follow-up nila hindi dumating. Hindi dumating yung epektos nila. Ayun, nag-uwian na lang. Nagsipag-uwian ng lobat at hindi na naka-follow up. So, ang ibig ko sabihin dito, guys, so lahat ng mga ginagawa nila ay diversionary tactics para yung kanilang illegal ay makapasok. Ganun lang kaklaro yan. Ganun lang kaliwanag yan. Ganun lang kasimple yan. Okay? Sinisimplihan lang natin para maintindihan ng lahat. Diversionary para sa ganun makapasok
yung kanilang mga illegal at maiiwas ang atensyon ng mga pulis natin. Ang problema nila, hindi sinakyan ng ating mga pulis. Sablay, no? Kaya si Iyotman ay mainit ang ulo. O, di ba? So, yun lang muna. Sa mga pupuntidilis, comedy talaga kayo. Sablay na naman si Iyotman, what the heck? Sa mga pupuntidilis dyan at may sayad ha, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!